At sa pagpapatuloy ng ating recap, isang linggo na ang lumipas mula nang maging instructor si Barl at habang nag-e-ensayo ang dalawang kabalyero, lumapit siya para bigyan sila ng ilang payo at pinapanood niya kung paano sila lumaban at maayos naman ang kanilang paghawak sa espada, pero sa tingin niya kailangan pa nilang pagtuunan ng pansin ang distansya nila. Ipinakita niya na kapag masyado kang nakatutok sa espada ng kalaban, maaari siyang makalapit sa iyo nang hindi mo napapansin na baka hindi ito mukhang malaking bagay pero sa totoong laban, kalahating hakbang lang ang maaaring maging dahilan ng panalo o pagkatalo. Akala ni Barl simpleng payo lang ang ibinigay niya sa kanyang mga estudyante, pero sa mga tingin nila sa kanya parang nakarinig sila ng pinakadakilang aral sa buong mundo. Simula nang makipagduelo si Barl kay Henblitz at itinuturing na ng mga kabalyero na parang ginto ang bawat salitang sinasabi niya, at aminado si Barl na naging mas madali ang trabaho niya dahil dito. Pagkatapos ng ensayo para sa araw na iyon ay umupo si Barl para magpahinga at binigyan siya ni Henblitz ng tuwalya para ipunad sa kanyang pawis. Makalipas ang ilang minuto at lumapit si Karuni kay Barl at tinanong siya kung may balak siyang gawin pagkatapos nito. Wala namang plano si Barl kaya't inalok siya ni Karuni na ipasyal sa bayan at nang maisip ni Barl, na pagtanto niyang hindi pa nga niya nasisilip ang ball train kaya't tinanggap niya ang alok ni Karuni at dali-dali itong tumakbo para magpalit ng damit. Samantala ay abala si Alucia sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng kaharian para iulat ang kalagayan ng hanay ng mga kabalyero, lalo na tungkol sa bagong espesyal na instructor na kamakailan lang nilang kinuha at tiniyak ni Alucia sa kanila na nalampasan ni Barl ang lahat ng inaasahan, dahil wala na silang ibang dapat pag-usapan at natapos na rin ang pulong. Marami ang nagbabala sa kanya noon na kung gusto niyang pagbutihin pa ang kanyang kakayahan sa paghawak ng espada, dapat ay iwasan niyang maging kapitan ng mga kabalyero dahil sa dami ng papel na kailangang asikasuhin at ang tanging dahilan kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito ay dahil kailangan niya ng mataas na posisyon para maimbitahan si Barl papunta sa kabisera. Noong bata pa si Alucia ay dinala siya ng kanyang mga magulang sa dojo ni Barl para matutong ipagtanggol ang sarili, at mula sa unang pagkikita nila ni Barl at alam na niya noon pa na mabait ito at pagkatapos niyang sumali sa dojo, pinagsasanay siya ni Barl sa pag-ikot ng espada at sa pagtalon-talon sa mga tuod ng puno para palakasin ang kanyang galaw. Pinapagawa rin siya ni Barl ng mga simpleng ehersisyo para palakasin ang kanyang katawan at kahit medyo kakaiba ang paraan ng kanyang pagtuturo, hindi nagtagal ay naging komportable na si Alucia sa paggamit ng espada at isang araw, tinanong siya ni Barl kung gusto niyang makipaglaro ng mock battle sa kanya. Masaya itong pumayag si Alucia dahil gusto niyang ipakita ang lahat ng natutunan niya pero nang nagsimula na ang laban nila, hindi siya makakita ng kahit anong butas sa depensa ni Barl at dahil kay Barl siya lumaki at natutong humawak ng espada, inakala ni Alucia na lahat ng instructor ng espada ay kasing galing niya. Pero isang araw nang isinama sila ni Barl para sumali sa isang mock battle laban sa ibang dojo, napagtanto niyang mali siya at ang nakalaban niya ay maraming butas ang galaw at kasing pasensya ng isang batang paslit dahil basta-basta lang ito umatake ng walang plano. Tulad ng inaasahan ay madaling natalo ni Alucia ang kalaban niya at halos hindi man lang siya nahirapan. Pagkatapos ng mock battle ay naglakad pabalik sa dojo sina Barl at ang kanyang mga estudyante at masaya si Barl na naranasan ng kanyang mga estudyante ang lumaban sa mga taong may iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Dahil dito ay tinanong ni Alucia si Barl kung ang dojo ba nila ay mas magaling kumpara sa iba, pero ayaw niyang isipin ito sa ganoong paraan at oo, maaaring sila ang nanalo sa mock battle ngayon pero mas mahalaga para kay Barl na matutunan nila ang aral mula sa karanasan kaysa sa isipin kung panalo o talo. Naiintindihan ni Alucia ang punto na gustong iparating ni Barl pero bigla niyang napansin na nawawala ang kanyang hairpin, naalala niyang baka nalaglag ito pabalik sa dojo at mahalaga iyon sa kanya. Kaya sinabi niya kay Barl na babalik siya para kunin ito. Nang makabalik si Alucia sa kabilang dojo ay nagsimula siyang maghanap ng hairpin na nawala niya kaso sa kasamaang palad, mukhang nakita na ito ng lalaking tinalo niya kanina at sa una, mukhang ibibigay niya ito ng maayos pero kung naging ganoon lang sana kadali. Sa halip ay itinapon niya ang hairpin sa loob ng dojo at sinabi kay Alucia na kailangan niyang harapin silang lahat kung gusto niyang mabawi ang kanyang pin. Maaaring natalo siya ni Alucia sa mock battle kanina pero iniisip niyang hindi siya matatalo ngayon na kasama niya ang lahat ng kanyang kaibigan. Kung pagbasehan ang pangit nilang paghawak ng espada kanina at malaki ang tsansa ni Alucia na kaya niyang talunin silang lahat mag-isa, pero alam niya na ayaw ni Barl na gamitin niya ang kanyang kakayahan para lamang makasakit ng iba,
kaya nanatili lang siyang nakatayo at handang tumanggap ng pananakit. Kaso bago pa man siya masaktan ay dumating si Barl at humaharang sa harap ni Alucia at siya ang tinamaan ng suntok imbes na si Alucia. Hindi siya nasaktan pero medyo nakaramdam pa rin siya ng kirot, kaya tinanong niya ang mga lalaki kung ito ba talaga ang gusto nilang gawin sa pamamagitan ng kanilang pagsasanay sa espada. Hindi pa rin maintindihan ng lalaking siga kung bakit mali ang ginagawa niya kaya't sinubukan niyang masaktan si Barl sa ulo, pero madaling umiwas si Barl at sa isang mabilis na galaw at nabitawan ng siga ang kanyang espada. Sunod-sunod niyang pinagharang ang mga atake ng mga kaibigan ng siga subalit bago pa lumala ang sitwasyon ay dumating ang master ng dojo. Narinig niya ang kaguluhan at dali-daling pumunta roon at labis siyang nadismaya nang makita ang kanyang mga estudyante na kumikilos ng ganoon kabastos. Napaluhod ang master ng dojo at taos-puso na humingi ng paumanhin kay Barl at nangakong hindi na mauulit ang ganoong insidente. Magkasamang naglakad pauwi sina Barl at Alucia at ipinaliwanag niya na nakaramdam siya ng hindi magandang kutob nang bumalik si Alucia para kunin ang kanyang hairpin, kaya sinundan niya ito para masigurong ligtas siya. Nahihiya si Alucia dahil nasaktan si Barl dahil sa kanya pero sinabi ni Barl na hindi naman ganoon kasakit ang tama, at saka wala namang ginawa si Alucia na mali kaya't hindi niya dapat sisihin ang sarili niya sa nangyari. Sa totoo lang ay iniisip pa nga ni Barl na kasalanan niya iyon bilang guro ni Alucia. Dahil hindi niya dapat hinayaan si Alucia na pumunta mag-isa sa posibleng mapanganib na lugar. Lumipas ang mga taon at nasa gitna na naman sila ng isang mock battle. Solid pa rin ang anyo ni Barl sa pakikipaglaban pero sa pagkakataong ito ay nakakasabay na si Alucia sa bawat galaw niya at naka-score pa siya ng puntos laban kay Barl. Nagulat si Barl sa laki ng in-improve ni Alucia pero naniniwala siyang handa na itong magtapos mula sa kanyang dojo. Kaya ibinigay niya kay Alucia ang kanyang seremonya ng pagtatapos ang graduation sword at sa puntong ito, napagtanto na ni Alucia kung gaano kakahanga ang kakayahan ni Barl sa espada, at ayaw na niyang umalis sa dojo dahil alam niyang marami pa siyang matututunan mula dito. Pero ayaw rin niyang maging pabigat kay Barl kaya hindi na siya nakipagtalo, sa halip ay nagpasya siyang patunayan na ang mga teknik ni Barl ang pinakamagaling sa lahat, kaya nag-enroll siya sa isang programa ng Knight's Order at kumuha ng entrance test. Tulad ng inaasahan niya sa panahon ng pagsusulit ay walang sino man sa mga kandidato ang nakapantay sa pagsasanay na ibinigay ni Barl sa kanya, maging ang mga taga-suri ay hindi makasabay sa bilis niya kaya't sigurado siyang wala rin silang laban kung si Barl mismo ang kaharap nila. Si Barl ay may halos hindi makataong bilis ng reaksyon at kakayahan sa pagmamasid na sobra pa sa isang normal na tao, kaya walang duda kay Alucia na si Barl ang pinakamahusay na swordsman sa buong mundo. Gayunman ay hindi alam ni Barl kung gaano siya kagaling at kung siya ang masusunod ay maligaya na siyang mabuhay bilang isang hindi kilalang master ng espada, pero tumanggi si Alucia na hayaan na lang itong manatiling hindi kinikilala at gamit ang sarili niyang kakayahan, unti-unti siyang umangat sa hanay ng Knight's Order sa pag-asang makakakuha siya ng sapat na kapangyarihan para suportahan si Barl. Nang sa wakas ay nakuha na niya ang posisyon bilang Knight Commander at 10 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa dojo ni Barl, sa lahat ng panahong iyon at lalo pang humuhusay si Barl kaysa sa pagkakaalala niya, medyo nakokonsensya siya dahil itinalaga niya si Barl bilang instructor nang hindi muna nagpapaalam, pero iyon lang ang nakikita niyang paraan para maialis siya sa nayon at makakuha ng kaunting pagkilala. Bumalik siya sa training hall at nakipagkita kay Henblitz para tanungin kung kamusta ang pagsasanay nila kay Barl. Sinabi ni Henblitz na napakagaling ni Barl at marami silang natutunan mula sa kanya ngayong araw. Napansin ni Alucia na wala si Barl sa paligid kaya tinanong niya kung umuwi na ba ito, pero sinabi ni Henblitz na umalis si Barl kasama si Karuni dahil gusto raw ni Karuni na ipasyal siya sa bayan at medyo nagselo si Alucia nang marinig ito. Dahil parang nag-aya si Karuni kay Barl sa isang date at sana naisip niya iyon muna bago pa si Karuni. Samantala habang naglalakad sina Barl at Karuni sa date nila, ipinapakita ni Karuni sa kanya ang iba't ibang magagandang tindahan sa bayan, namangha si Barl kung gaano kasigla ang lugar na ito kumpara sa tahimik nilang nayon. Nagtaka lang siya kung bakit dinala siya ni Karuni sa Western District. Dahil karamihan sa mga sikat na pwedeng pasyalan tulad ng simbahan at palasyo ay nasa Northern District, sinabi ni Karuni na tama siya pero kapag matagal ka nang nakatira sa lungsod, palagi mo na kasing nakikita ang simbahan at palasyo kaya nakakasawa na rin ito. Pero inaamin ni Barl na inaabangan pa naman niyang makita ang mga iyon at habang naglalakad sila sa palengke,
may narinig si Barl na tumatawag sa kanya at paglingon niya ay nakita niya ang isang babae na papalapit sa kanya. Tinatawag siya nitong master kaya't iniisip ni Barl na dati siguro itong isa sa kanyang mga estudyante, pero wala siyang ideya kung sino siya at mukhang close din siya kay Karuni pero kahit ganoon ay hindi pa rin niya maalala kung sino ito. Nadismaya ang babae nang malaman na nakalimutan siya ng kanyang master, kaya't itinuro niya ang kanyang espada para ipaalala kay Barl na isa siya sa mga nagtapos sa dojo niya. Nag-isip si Barl ng ilang segundo pa at sa wakas naalala niya kung saan niya nakita ang babae at ang pangalan niya ay Faiz at isa nga siya sa kanyang mga naging estudyante. 2 taon silang nagsanay ni Karuni sa dojo kahit na ibang-iba ang itsura niya noon, 5 taon na ang lumipas mula nang huli niyang makita si Faiz kaya't natural lang na malaki na ang ipinagbago niya. Mukhang maayos naman ang kalagayan ni Faiz sa kabisera dahil ngayon ay siya na ang ace ng Magic Corps. Masaya si Barl na malaman na maayos ang kalagayan niya pero medyo nagulat siya nang marinig na sumali si Faiz sa Magic Corps, dahil sa pagkakaalala niya ay hindi naman siya nagturo ng kahit anong tungkol sa mahika. Tinanong ni Karuni si Faiz kung namimili ba siya at ipinaliwanag naman ni Faiz na pumunta siya roon para bumili ng mga magic accessories. Hindi pa naririnig ni Barl ang tungkol sa magic accessories noon kaya't kumuha si Faiz ng isa at ipinaliwanag na pinapayagan nitong gumamit ng mahika ang kahit sinong may hawak nito, kahit hindi niya kailangan ng accessories para gumamit ng mahika ay ipinakita niya ito kay Barl. Nagulat si Barl na kayang gumamit ni Faiz ng mahika nang siya lang pero naalala niya rin na sinabi ni Faiz na kabilang siya sa Magic Corps. Kaya may saysay naman ito at bigla na lang may narinig si Barl na sigaw ng isang babae na ninakaw ang kanyang bag. Pagkakita niya sa insidente ay agad naghanda si Barl para habulin ang magnanakaw. Pero bago pa man siya kumilos ay binanggit ni Faiz na siya na ang bahala. Hinugot niya ang kanyang espada at binalutan ito ng mahika bago sumugod sa direksyon ng magnanakaw. Sa bawat hagupit niya ay naglabas ng bagzo ng enerhiyang mahika ang kanyang espada na pumulupot sa mga binti ng magnanakaw. Pagbagsak ng magnanakaw sa lupa at agad siyang dinakip ni Karuni, namangha si Barl kung gaano kaayos nilang nahawakan ang sitwasyon at lalo na sa mahika ni Faiz, dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase ng kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Faiz na palagi niyang binabalutan ng mahika ang kanyang espada kapag nakikipaglaban, at malaking tulong daw ang training na nakuha niya mula kay Barl para maangkop ang mahika sa laban. Kaya nagpapasalamat siya kay Barl at ganun din si Barl dahil natutuwa siyang ginagamit pa rin ni Faiz ang mga teknik na itinuro niya. Kinabukasan ng umaga ay maagang nagising si Barl para mamasyal sa lungsod at habang naglalakad siya, may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Paglingon niya ay nakita niya ang isang batang babae na nakatayo doon kaya tinanong niya kung nawawala ba ito. Sumigaw ang bata sa kanya dahil tinrato niya itong parang bata at samantalang siya raw ang pinuno ng Magic Corps. Pero inakala ni Barl na nagbibiro lang ang bata kaya hindi niya ito pinaniwalaan at naiinis na ang bata dahil hindi siya pinapaniwalaan ni Barl, kaya ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang malaking fireball mula sa kanyang daliri. Doon lang naniwala si Barl na talagang kabilang siya sa Magic Corps, pero nagulat pa rin siya na isang batang tulad niya ang may ganoong kalakas na mahika. Sinabi ng bata na tigilan na siya sa pagtawag na bata at ang pangalan niya raw ay Lucy at isa na siyang ganap na adult. Kahit medyo malayo pa sa pagiging ganap pero mas matanda siya kay Barl kaya hindi niya matatanggap na tretuhin siya nito na parang bata. Ikinwento ni Faiz kay Lucy ang lahat tungkol kay Barl at kung gaano ito kagaling, kaya gusto talaga niyang makilala ito ng personal at sigurado si Lucy na isang mahusay na guro si Barl dahil sa galing ni Faisal sa espada. Pero sabi ni Barl na tagumpay ni Faisal iyon dahil sa sarili niyang pagsisikap at ang ginawa lang niya ay ituro ang mga pangunahing kaalaman. Magalang na nakikipaglakad si Barl kay Lucy pero dinala siya nito sa isang malawak na bukas na lugar, at kahit sinong gamer ay alam na kung ano ang mangyayari. Mahilig si Lucy sa kanyang mahika kaya araw-araw siyang nagsasanay para lalo pa siyang gumaling. Ang problema ay wala siyang makitang karapat-dapat na makasparring niya pero dahil isa raw si Barl sa mga maalamat na master ng espada, iniisip niyang magiging magandang kalaban si Barl para sa kanya. Bago pa man makasagot si Barl ay agad siyang inatake ni Lucy gamit ang isang lakas ng apoy at mabuti na lang at mabilis siyang nakatalon palayo para makaiwas. Mas gusto sana ni Barl na iwasan na lang ang labanan pero sa paraan ng pagkakatitig ni Lucy sa kanya, halata niyang hindi siya palampasin hanggat hindi niya binibigyan ng maayos na laban si Lucy, kaya't hinugot niya ang kanyang espada at naghanda na siyang harapin ito.